So ayun na nga mga kumare kong alipin ng dolyar dito sa Taiwan. Ito na nga ang bagyong Gemi. Gemi nga ba? Basta yun na yun. As of 11 PM kagabi, ayan ang itsura ng bagyo. Papunta pa lang siya dito. Hindi pa siya yan naglalandfall yata. Ewan. Pero sumasayaw na mga punot, halaman. Hanggang sa nag-break time na nga, di ba? Busog na. Siyempre may libre tayong pagkain. Ganyan talaga pag bagyo dito. May pakain ka, may noodles ka, may libre kang shuttle. Hanggang sa ito na nga, pinapasok na kami ng tubig. Diba? Ganun siya kalakas, hangin saka ulan, mixed emotion, parang yung feelings mo kapag, natatay ka pero may tao dun sa CR, ganun. So, ito na nga siya ng mga 4 AM na yata to, tama. Tignan nyo naman yung hangin, diba? Hindi mo na alam kung saan na siya papunta, left, right, up, down. Hanggang sa nahihilo na nga ang mga punot, halaman. Ganon. Kumbaga, kailangan pa rin nila maging strong kahit anong bagay yung dumaan. Parang tayo lang yung mga OFW dito, di ba? Kailangan strong pa din tayo. Standing straight. Kailangan natin lumaban, pumasok, magtrabaho kahit na may bagyo. Kasi nga, syempre, tayo lang inaasahan ng pamilya natin sa Pinas. Di ba? Tayo yung mga provider. Kaya kailangan strong tayo. Hanggang sa 8 AM na, sumasayaw pa rin ang mga punot, halaman. Di ba? Tsaka, dito, kahit medyo malakas ang hangin, nagmumotor pa rin yung mga Taiwanese. Kasi, hindi ko alam kung wala ba silang service na mga kotse. Kasi yung iba may kotse, nagkukotse kapag may mga bagyo. Siguro, yan lang yung service nila. Kaya, pilit pa rin sila pumapasok kahit na may bagyo. Diba? Yung iba takot, pero yung iba naman, go pa rin sila sa pagtatrabaho. Kasi syempre, sayang din naman, special holiday yan kapag ganyan. So, babalik tayo sa mga punot, halaman. Ayan, hilong-hilo na sila. Biruin nyo, kagabi pa yan sumasayaw. Isipin mo ikaw, 5 minutes, hingal na hingal ka na. Sila pa na ilang oras nang sumasayaw. Diba? Gusto nga nilang mabali na, pero dahil strong sila kagaya natin, laban lang kapatid. Tingnan nyo naman, diba? Ang hangin, oh. Oh, nakakatakot lumabas nga kasi kahit tao matatangay niyan. Pero dahil strong ka nga, sinasabi natin, laban lang. Oh, kita nyo naman, oh. May mga naglalakad pa, nakakapote, nakapayong, kasi gustong-gusto na nga nilang makauwi. Hanggang sa ito na nga, dumating ng time, uwian na. Uwi na mga Pinay. Kasi nga pag mga bagyo, may libre silang shuttle. Ayan. Siyempre, maaga sila nagbabaan para maaga sila makasakay. Pero sa kasamaang palad, naka-close yung roll-up natin. Kasi nga, malakas nga yung hangin. May tendency, mabasag yung pintuan na yan kasi salamin yan. Siyempre, gastos na naman, kaya sinara nila. Hanggang sa, yun na nga, pumasok na nga yung tubig sa loob. Hindi na nga kinaya. Talagang sumisid na ang mga paa ng mga Pinay na manggagawa. Yan, kita nyo naman, 10 hours ka nakatayo, tapos babasa ka lang ng ganyan, di ba? May libreng alipunga pa. Sangkap pa. Oh. Siyempre, pag uwi mo, pipigain mo na lang yan, isasampay mo na lang, pwede mo na siya ulit suotin, di ba? Tapos, ayan na, dahil nga hindi mabuksan yung roll-up doon, pinalipat ngayon kami doon sa kabila, sa mismong front door ng company yan, para doon mag-antay ng shuttle. Pero, sa kasamaang palad pa din, na hindi namin malaman-laman na kadahilanan, hindi mabuksan ang pintuan. Diba? Minsan nung nabuksan na, wala pa rin yung shuttle, kaya naglakad na lang kami. Kasi medyo mahina naman na yung ulan, tsaka wala na masyadong hangin, tsaka nakakapote naman kami. Ang problema, baha nga lang ng konti dun sa dadaanan namin. Buti na lang, wala kaming mga sugat sa paa kasi nga minsan, di ba, nagkakaroon ng mga ihi-ihi na mga daga dyan. Marami kasing mga daga dyan dahil syempre mga sulok-sulok yan. Hindi mo naman masasabi kung mapasawsaw ang paa mo, magkakaroon ka ng leptospirosis. Syempre, mahirap yun, di ba? Kaya ka nga nag-abroad para magtrabaho. Ang kaso nga lang, baka mamaya magkaroon ng mga ganyan-ganyang eksena. O, syempre, hindi ka makakapasok kasi mau-hospital ka, magpapaklinik ka, HX, gagamutin na, hindi ka makakapagtrabaho kasi makate, masakit, and everything. So, ayun na nga, tatawid na kami. Medyo malapit-lapit na kami sa dorm namin. Ganyan ang Kaohsiung ngayon. Yung ibang part ng Kaohsiung, lubog na lubog sila. Pero sa amin, medyo paalang lubog, tsaka okay lang din naman. Hindi naman ganun kakalat masyado yung mga sanga, ganyan. Walang mga moment na nagbagsakan yung mga bubong, yung mga, alam mo yun, kasi sa ibang part ng Taiwan dito,
Grabe, talagang mga nagbabagsakan, may nagla-landslide. Swerte pa rin kami, thanks God pa rin. Kita nyo naman, makakauwi pa rin kami ng safe. So habang naglalakad kami, syempre, walang ang hangin, walang ulan. Talagang pinauwi muna kami ng dorm. Hanggang sa ayan yung moment na yan, medyo lumalakas na yung hangin, natatakot na kami kasi nga, nawawala kasi siya. Tapos biglang lalakas na naman siya. E paano kung halimbawa nasa kalagitnaan kayo, wala kayong masilungan, wala ka nang maintindihan, kakapit kayo sa isa't isa pa, hindi kayo liparin ng malakas na hangin. Kaya eto na nga yung part na yon, medyo lumalakas na nga, medyo natatakot na kami dito kasi nga kalsada to, hanggang sa nakarating na kami ng dorm. Awa ni Lord yan, nakasilong na kami, kaya nag-aantay na lang kami ng medyo patila-tila para makauwi na kami sa bahay namin. That's all. Ingat kayo. Bye.